our 21-day masterclass. Today, we will discuss about the introduction to low-carb nutrition and fasting for healing. So, yung pinakauna natin kailangan malaman is ang pagkakaiba ng mga tao ngayon as compared sa mga ninuno natin. Yung mga sakit na karamihang rason kung bakit may mga namamatay ng maaga at merong mga nao-ospital at parating nangangailangan ng mga gamot ay actually iba sa kung ano yung mga sakit na nasa mga ninuno natin noon. Kung pagbabasehan natin ang apat na klaseng patolohiya o pathology in humans o ito yung mga cause ng mga sakit, pwede natin itong mabe-breakdown sa apat na klase or 4 types. So the first one would be biochemical or metabolic, okay? So ito yung mga sakit sa diabetes, high blood, stroke, o yung mga inflammation o pamamaga, kahit yung taba sa atay, okay? Or yung fatty liver. Dalawang klase ng pathology in humans would be the mechanical and physical, okay? So sa pangalan pa lang nito, mechanical o physical, ito kasama yung mga trauma galing sa aksidente, sa pag-away, tulad ng mga bone fractures, tulad din ng mga open wounds, yung pagkasugat, galing sa kahit anong cause ng pagkasugat. So, yun ay mga mechanical or physical. Okay? Yung pangatlo ay ang pathogenic or pathogen-induced. Ito yung mga sakit na dulot ng mga pathogen o yung mga bacteria, virus, parasites, at mga fungi. So, katulad nito, yung mga diarrhea, pwede rin yung mga infection sa kahit anong organ sa ating system. Pwede yung mga UTI, pwede yung tuberculosis, pwede yung pneumonia, o kahit yung mga infection sa sugat natin, yon ay tawag na pathogen-induced. Okay? Pang-apat naman ay ang mental o psychological na sakit. The response of the person to these pathologies o yung kakayahan ng taong masurvive ang mga sakit na dulot ng apat na ito is well dictated by our biochemical and metabolic process. So, anong ibig sabihin nito? Kahit meron ka pang mental na sakit, meron ka pang physiological na sakit or physical na sakit, meron pang trauma, at meron ding pathogenic na infection, ito ay kayang labanan. Ito ay kayang masurvive or kayang maayos ng tao kapag ang kanyang basic biochemistry ay nasa tama. And how to correct it is largely related to our food intake. Yes, yung pagkain po natin at yung lifestyle natin ay malaking bagay kung paano natin kayang labanan ang mga sakit na ito. Now, this time, we have to look into kung ano ba talaga yung mga sakit noong unang panahon ng ating mga ninuno kumpara sa sakit natin ngayon. So, noon, namamatay sila ng maaga. Their usual lifespan is actually just around 30 years old, 40 years old, 50 years old. As compared sa atin ngayon na umaabot na ng 60, 70, even 80. At kung makikita natin kung ano ang rason ng mga sakit nila noon, it's mostly related to pathogenic, no? So, merong mga infection, yung hindi malilinis na source ng tubig, hindi malilinis na mga sugat, yung mga sugat na parating nai-infection. At minsan, yun ay related din sa bleeding o yung mga trauma. Kasi as our evolution, yung mga ninuno natin, as hunter and gatherer, no? O yung mga mangangaso at mangangalap, kahit yung mga mangingisda. Yung mga rason kung bakit namamatay noon ang ating mga ninuno ay mostly related to trauma o yung mga physical injuries at mga infection. Walang masyadong biochemical diseases. So based on archaeology o yung mga nalalakap na resulta ng pagsisiksik ng ating mga scientists, walang mga ninuno natin na may fatty liver, walang diabetes, walang hypertension, walang signs of stroke or cardiovascular diseases, which is yun yung common lifestyle diseases na meron tayo ngayon. So, by that alone, nakikita natin na sayang kasi this time, we are able to address the common diseases na rason kung bakit namamatay yung mga ninuno natin. So, meron na tayong antibiotic para sa mga infections, meron na din tayong filter para meron tayong malilinis na tubig na maiinom, meron na rin tayong mga protection para maprotektahan tayo galing sa mga trauma at mga physical injuries. Pero, yung problema natin ngayon is the biochemical or metabolic pathology. Yun yung nagkakos ng mga cancer,
inflammation, allergies, tumors, high blood, diabetes, PCOS, kahit yung GERD o ulcer formation sa tiyan, pati na rin yung mga stroke o heart attack. So, those diseases are actually somewhat preventable. Yung sinasabi natin na ito ay lifestyle disease o sakit dala ng ating pamumuhay ay pwedeng-pwede natin ma-address naturally kapag binago natin ang ating pamumuhay sa tamang pamamaraan. So this time, we would like to look into kung saan ba tayo ngayon kumpara kung paano tayo nag-evolve as humans. So for the last 2 million years, ngayon lang tayo, only the last 0.1% ng ating existence, dito pa lang tayo nakakakain ng mga pagkain na hindi nakasanayan ng ating katawan. So we have concept on certain foods na akala natin natural para sa atin. Pero yung totoo, hindi sanay yung katawan natin sa pagproseso nito at pagkain ito sa araw-araw. Because we have harvest and non-harvest season. O yung panahon ng ani o hindi panahon ng ani. And since we are here in the Philippines at marami tayong at napapalibutan tayo ng dagat, part of our ancestors and mga ninuno ay mangingisda din. So we have to understand that eating fish, eating meat, no, o galing sa animal meats, galing sa pangangaso, ay mas common na pagkain or mas pangkaraniwang pagkain ng ating mga ninuno as compared sa mga pagkain nakakasanayan natin ngayon. So ano-ano ang mga pagkain ito? Before we go into that, we have to understand that what we promote here is not just low-carb nutrition or fasting, but by the core, we are promoting kung ano talaga ang natural na pagkain para sa mga tao, especially sa atin na mga Filipinos, wherein exposed tayo sa mga pagkain na natural, galing sa nature, galing sa kalikasan, at hindi na iproproseso at hindi na i-mass produce tulad ng mga kinakain natin ngayon. So, we will move on to low-carb nutrition. Ang low-carb nutrition ay yung tawag natin sa pagkain na mababa sa carbohydrate. Ano yung carbohydrates? Ang carbohydrates ay yun yung mga pagkain tulad ng kanin, tinapay, root crops tulad ng kamote, patatas, at kahit yung mga prutas, kahit alam nating masustansya sila sa vitamins and minerals, pero mataas din ang kanyang sugar content, okay? At kapag mataas ang sugar or fructose content ng isang pagkain, ito ay tinatawag na high carbohydrate food, no? So yung mga fino-focus natin ngayon ay kumain tayo ng low carbohydrate food. Bakit? Kasi hindi tayo design na kumain ng prutas all day, every day, all year round. Kasi nung unang panahon, 2 million years ago, hindi naman talaga available yung prutas araw-araw. Wala pang GMO noon o genetically modified organism. Wala pa rin mga fertilizers, wala pang sprays, wala pang pesticides. So usually, yung mga prutas ay nakakain lang sa kanilang natural talaga na panahon ng pag-aani. Pero ngayon, tingnan nyo naman, yung kinakain nating prutas ay yung mga prutas na kahit hindi tumutubo dito sa atin, galing sa Amerika, galing sa Europe, at kung saan-saan pa, ba't pumupunta dito at kinakain natin araw-araw? Thinking that it is nutritious. And yes, it is nutritious in a sense, no? Na mataas yung kanilang vitamins and minerals level, pero hindi nakakompensate yung level ng nutrition nito as compared sa level ng sugar din na binibigay nila sa ating katawan. So, mas importante kung pipiliin natin ang mga pagkain na tinatawag nating nutrient dense o mataas sa nutrisyon, pero at the same time, mababa sa carbohydrate intake. Kasi by nature, mas kaya ng katawan natin kumain ng kakaunti when it comes to calories, but kailangan natin kumain ng mga matataas sa nutrisyon tulad ng vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, at lahat ng mga essential vitamins and nutrients na makukuha natin mostly coming from vegetables o gulay, seafoods, pwedeng isda, pwedeng talaba, pwedeng mga seashells, at kahit sa mga animal meat products. Yes, hindi po tayo anti sa red meat. In fact, yung red meat o yung beef, no, is considered to be one of the most nutritious meals. Kaya lang, yung nangyayari ngayon, yung red meat, sinasabi natin nakakakos ng cancer, pero hindi natin natitingnan na ito palang mga red meat na ito, parating kinakain
kasama ang kanin o tinapay o di kaya mashed potato o french fries. So those are carbohydrates. So we have to understand na may mga pagkain na kailangan muna nating iwasan if we want to really heal. So, ano yung mga pagkain ito na tinatawag nating sweeteners o nagpapatamis ng ating mga pagkain tulad ng asukal, pwede rin itong cocoa sugar, muscovado, yung fructose, yung high fructose corn syrup na nanggaling sa corn o mais, no? Honey, kahit yung manuka honey, and also kahit yung mga natural na maple syrup. Hindi ibig sabihin na plant-based sila, na naturally occurring sila in nature, ay masustansya na ito. Yes, they are naturally occurring in nature, pero if pagbabasehan natin kung ano yung nakasanayan ng katawan natin, the last 2 million years, hindi sila nag-e-exist noon. Kung nakikita man sila, hindi sila available all day, every day, tulad ng pagiging available nila sa ating panahon ngayon. The next food that we have to consider are the grains. So ano yung mga grains, no? Number 1 in the Philippines would be rice. Yes, yung kanin. If we are to look back with our evolution as compared to the last 2 million years na nakasanayan ng katawan natin, and then only recently, yun yung 10,000 years ago lang, nagsimula yung tao ng pagsasaka or pagpa-farming. Okay? So, yung nagsimula na tayo mag-farming o magtanim, doon na tayo nakakakain ng grains. So, number 1 dito is kanin or rice. Pangalawa would be corn or mais. And pangatlo would be wheat, no? So, wheat, yun yung pinagmula ng mga harina, pinagmula ng mga tinapay natin, pinagmula ng maraming baked products natin. So, hindi ito natural for us. Kasi, eating this, no? O ang pagkain natin sa mga pagkain ito, para pa rin tayong kumakain ng prutas. Bakit para tayong kumakain ng prutas? Kasi they will still be digested. Ito ay maproproseso pa rin ng ating katawan and it will be broken down into glucose, no? At kapag naging glucose na ito, magiging sugar ito o asukal sa loob ng katawan natin at ito yung magtataas ng signal sa ating katawan ng hormone na tinatawag na insulin at ito ang magbibigay ng signal sa ating katawan na ito ay harvest season or panahon ng pag-ani. At yung panahon ng pag-ani na yon, yun yung nagbibigay ng signal sa ating katawan para mag-imbak ng taba, mag-imbak ng mga kung ano-anong protina at kung ano-anong pamamaraan para makaimbak tayo ng pagkain para in preparation sana sa fasting o pag-aayuno. Kasi kung normal sa atin ang kumain araw-araw ngayon, hindi yun normal on how we evolve as humans. Hindi yun normal sa ating mga ninuno. Dahil noong unang panahon, wala namang breakfast cereals, wala namang instant foods, wala namang fast foods, wala namang tindahan na nagbebenta ng mga pagkain 24/7. So, yung pag-aayuno o ang pagpa-fasting ay actually as natural for us as compared to eating every day. Yes, mas hindi po natural ang pagkain natin araw-araw. So, next stop sa ating mga common modern day foods, no, would be the GMOs or the genetically modified organism. Ito yung mga pagkain o genetically modified foods, no, na hindi na natural. So, ano ang mga pagkain nito na minamass produce na supposedly hindi natin kinakain everyday? So, as basic as fruits. So, yung mga prutas na hindi natural na tumutubo, those are the foods, no, na product pa rin ng GMO. Meron na tayong mga prutas ngayon na seedless, no? Meron pang iba, tulad ng nasa picture, ay yung mga prutas na iba na yung shape. Meron ding mga pagkain na noon hindi natin na-access readily. And as we eat them right now, nagkakaroon ito ng inflammation effect. So, ano yung mga pagkain nito? Number 1 would be soy and also the grains that we've mentioned a while ago. Pang-apat would be the vegetable seed oils. So, ano yung mga vegetable seed oils? Ito yung mga not natural oils sa ating pagkain. Kasi, ito yung mga oil na ito, hindi ito maganda sa ating katawan because we are not used to processing them. Yung mga klase ng oil na ito ay ang mga oil na toxic para sa ating katawan. And lastly, sa ating mga unnatural, no, o yung mga pagkain hindi natin pinopromote dahil hindi ito natural para sa atin, would be the processed meats, no? So, sinatin kanina na it is natural for humans to eat animal-based meats, no? So, ito yung mga fish, dairies, eggs, pwede rin itong mga
pork, beef, and even turkey and chicken. So lahat ng animal meats are okay, except that if it is already processed. Kasi kapag na-process na ito, marami na itong chemicals, marami na itong preservatives. Hindi naman natin sinasabi na hindi ka na pwedeng kumain ito. But we have to minimize this to a bare minimum talaga, especially if we still need to heal. Kung kailangan muna natin magpagaling sa mga sakit na ito mismo ay isa sa mga nagko-contribute kung bakit tayo nagsasuffer sa mga sakit na ito. So this is an example of what is our Platong Pinoy. So nakikita natin dito that our Platong Pinoy that is actually promoted by the government is really not consistent with how we evolved as humans. Meaning, hindi siya consistent sa ating biochemistry as humans. Because again, we are not built to be eating mostly root crops, mostly eating vegetables, mostly eating grains and rice all day, every day. May season tayo. So it is seasonal, panapanahon kung kailan tayo mas kumakain ito at yung kailan namang mga panahon na hindi tayo kumakain ito. But the way we eat now, it's as if available sila all day, every day. And those are already what we see now as rason mismo kung bakit meron tayong maraming sakit tulad ng diabetes, hypertension, obesity o sobra ng katabaan, no? And meron din tayong mga fatty liver, heart attack, stroke that are all actually interrelated. Hindi sila separate entity. Sila ay mga manifestasyon sa iba't ibang organs, sa iba't ibang parte ng katawan natin. Pero yung punot dulo sa lahat ay yung ating pareng pagkain. And the way we eat is something that we need to correct. So this time, we will move on to fasting. So ano ba talaga ang fasting? Fasting o yung pag-aayuno o yung deliberate na hindi pagkain ng kahit anong pagkain o maiinom na merong calories. Yung calories, yun po yung katumbas ng enerhiya sa ating katawan. I know natatakot tayo kapag narinig natin yung word na fasting, no? Kasi lumaki tayo sa idea na kailangan tayong kumain araw-araw. But we see now that eating frequently, like eating 3 times a day, is actually more dangerous as compared to skipping 1 meal or 2 meals intentionally. So, bakit natin ini-emphasize na intentional? Because magkakaiba po yung fasting at starvation. Yung starvation ay yung hindi ka binigyan ng pagkain kahit gusto mo sanang kumain. So, it can have a bad effect when it comes to our mental health. But when it comes to fasting, ikaw mismo yung nag-decide at ikaw mismo yung nagdesisyon na hindi ka kakain. And that is good for your mental health, knowing that you are doing it for your own reasons and walang pumipersa sa'yo. So fasting is seen to be beneficial when it comes to health, not just our mental health, but also it can help us lose weight. It can help us normalize our blood pressure, na-normalize yung blood sugar natin, yung mga inflammation, allergies, yung mga pananakit sa katawan, all the aches and pains are actually help, no? Or nai-improve ito with fasting. So, we can appreciate fasting if we try to imagine and go back kung ano yung one day sa buhay ng mga ninuno natin as hunter-gatherers, no? O yung mga ngaso. So, if you can imagine, pagkagising nila sa umaga, wala pang available na pagkain nun. They have to walk for miles, they have to go for places para lang makahanap ng pagkain. Ngaso sila or ngalap or mangingisda sila. So, since wala pa silang mga weapons, gears, wala pa silang kung ano-anong instruments na high-tech ngayon, those are still very barbaric times, no? Mga bato-bato pa lang yung pinagagamit nila. So, those times na wala pa silang masyadong nagagamit, hindi madali ang pag-acquire ng pagkain. So, on a good day, kapag sinaswerte, may isip natin, they can probably have proper meal. Makakakain sila. Maybe on a midday, no? Mga tanghali na. And since wala pa silang mga lutuan, wala pa silang gasol, wala silang mga electric oven, walang ganyan, so they have to prepare foods the hard way. So, matatagalan bago sila makakain. So, on a good day, baka makakain sila 1:00, 2:00, o di kaya 3:00 ng hapon. And they will usually feast on that. And that's usually either mga pagkain nakikita nila na galing sa mga halaman, o kung pwede pa lang, yun ay yung mga pagkain na galing talaga sa animal meats. Yung successful nilang na-hunt o galing sa kanilang pangangaso o pangingisda. And comes nighttime, kapag gabi na, because of the dangers of the night o yung mga panganib sa gabi, they usually seek shelter. Nagtatago sila at hindi na sila lumalabas.
kung saan man sila nakatira. Okay? And that alone will give us the idea na kapag sundown na o yung madilim na, hindi na sila kumakain pa ng marami. So, kung titingnan mo kung paano sila kumakain noon, on a good day siguro nakakain sila kahit alas 12 ng tanghali. And that tanghali, so from the 12 noon until sundown, around 6 p.m., nakakakain sila. And that alone is very important part ng ating promote ng intermittent fasting. So, intermittent fasting, ito yung practice na intentional na hindi tayo kumakain buong araw. Contrary sa nakasanayan natin na pagkagising pa lang ay mag-aalmusal na at yung hanggang sa gabi before matulog ay kumakain pa rin. Intermittent fasting usually shortens the eating window. Dinidivide natin yung araw kung paano tayo kakain. So for example, tulad sa amin, since sanay na kami sa intermittent fasting, kumakain kami around 12 noon at hindi na kami kumakain kapag lagpas na ng 6 o'clock. So for today's exercise, yung assignment mo for today would be to think kung anong oras ka nagdi-dinner at kung anong oras ka kumakain sa umaga. If this is your first time with intermittent fasting, pwede tayong magsimula sa pinaka-basic. So, fasting actually, o yung pag-ayuno, everyday, ginagawa natin yan during our sleep, kapag natutulog tayo. So, yung unang mong gagawin is just to make sure na yung pagkain mo sa umaga ay lagpas ng 12 hours since the last time you ate last night. So, for example, if natapos kang mag-dinner ng 7 o'clock, you can have breakfast as early as 7 o'clock. So, 12 hours fasting na yon. Pero kung busog ka pa o for example, tulog ka pa, pwede mo itong i-extend. You can extend actually to 8 o'clock, 9 o'clock, or 10 o'clock. So, for example, you decide to have breakfast, kakain ka ng almusal ng alas 9. So, that is already actually 14 hours of fasting. And the longer you fast, especially if meron kang kailangang i-adjust sa iyong katawan, kailangan mong gumaling, so you can actually benefit more to that. And kung meron ka namang iniinom na gamot, your medicine can actually wait. Binibigay sa iyo yon early in the morning. So, for example, yung gamot mo, sinasabi you have to take it on breakfast, hindi naman ibig sabihin alas 7, 7 o'clock magbe-breakfast ka agad. Those can wait. Pwede mo itong ma-move ng 8 o'clock or 9 o'clock. As long as, of course, no, hindi mo ito pupersahin. So, for today, your assignment would be try to make your intermittent fasting schedule na kaya mo. Okay? And kung pwede, yung dinner mo, kung kaya mo siyang makain before 6 o'clock or before sundown or at least 4 hours before ka matulog if ever naka-night shift ka. Yun ay isang sa pinaka-importanting pamamaraan para ma-regularize natin yung ating pangangatawan. And lastly, try to make a checklist. Ano sa 5 modern day foods na yon, yung parati mong nakukonsume. Kasi kapag na-identify natin kung ano yung mga pagkain parati mong nakukonsume on each and every day, mas madali silang mai-avoid. Okay? So to recap, eto yung mga pagkain na yon. So that ends our first day of our masterclass, and I'll see you again tomorrow for another learning for our day 2 of 21-day masterclass. Thank you.